Mga magulang, mga kapatid, tandaan niyo po na inuutos ng ating relihiyong Islam na nagpalakas ng iman, yung faith, pananampalataya. Kasi kapag malakas yung iman mo, yun ang naghihimok sa iyo, nagpapasigla sa iyo na gumawa ng mabuting mga gawain sa Islam. Kaya nga, hinimok tayo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ating palakasin ang ating mga iman. Ating itajdid, i-renew ang ating mga iman. Kasi ang iman natin humihina, lumalakas, humihina. Naglalaho o di kaya humihina na parang battery na humihina. Sanhin ng iba't ibang uri ng fitna o mga kasalanan o makamundo na ating nakikita, ating naririnig o ating nasasabi na siyang umiepekto sa ating mga paniniwala o pananampalataya. At yan ay nasasaksihan, nararamdaman natin mismo sa ating mga sarili. Kaya marapat sa isang Muslim, tayong lahat, hindi lang kayo, tayong lahat ang higit kong pinapayuhan ng ang aking sarili na magpalakas, paigtingin pa natin, palakasin natin yung ating iman. Gawin natin yung mga dahilan, mga factor, nagiging sanhi na nagpapalakas ng ating iman. Alam niyo po ba, isa sa mga gawain ng mga salaf, mga nauna, mga relihiyoso, mga naunang tao, mga ulama, mga salih, mga pious men and women, mga relihiyoso at relihiyosang mga tao, mga nauna. Kung ating pag-aaralan ng kanilang talambuhay, makikita natin kung gaano nila pinibigyang halaga yung iman, yung pananampalataya. Ginagawa nila yung mga dahilan na nagpapalakas ng iman. Subhanallah. Kaya sila ay malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila nalinlang ng buhay dito sa buhay sa mundo na kung saan ito ay mapanlinlang na buhay. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ang buhay lamang dito sa mundo, ika ni Allah, bilang paglalarawan sa mundong ito, sabi nila, kundi o maliban na lamang na ito ay buhay na mapanlinlang. Bilang paalala at babala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na huwag magpalinlang sa buhay dito sa mundo.